Ito ang Tecno Spark Go 3, ang pinakabagong entry-level phone na inrelease ngayong taong 2026. At sa video ito ay may konting discussions lamang tayo kung ano nga ba ang meron sa phone na to. Ano kaya ang naging upgrade and downgrade nito doon kay Tecno Spark Go 2. At mamaya malalaman nyo kung sulit nga ba ang phone na to bilhin at kung nasa magkano ang presyo nito. Anyway, lahat ng yan ay pag-uusapan na natin after this intro. Okay, ito yung box ng ating Tecno Spark Go 3 at sa nakikita natin na bago na yung kulay ng box nito. Kung dati ay may color combination na black, orange, and white. Well, dito naman kay Tecno Spark Go 3 ay may color combination na blue, white, and orange. At yung inclusions naman nito ay ganoon pa din, walang labis at walang kulang. Meron pa din itong USB A to C cable, SIM ejector tool, rubberized case, 10 watts charging brick, documentations at itong ating smartphone na may pre-installed na screen protector. At pagdating naman sa variant na meron ito, may dalawang variant na pwede natin pagpilian, which is ang 4 GB of RAM and 64 storage and 4 GB of RAM and 128 storage. At sa colorway naman ito ay meron din itong tatlong kulay, which is ang titanium gray, aura purple, at itong ink black. At nung pagkabili ko sa phone na to ay nasa 4,099 pesos lamang. At sigurado ako na mas maging mura pa ito na makukuha kapag may kasamang voucher discount. At para sa mga gustong mag-order nito through online, yung link natin ay ilalagay ko na lamang dyan sa ating description. Okay, moving forward at pag-usapan naman natin yung naging downgrade sa phone na to. Una dito ay ang kanyang design sa harap. Kung saan mapapansin kaagad natin na merong nagbago dito, which is ang dating naka-punch hole design na camera ng Tecno Spark Go 2. Ngayon, binalik na nila ito sa outdated design, which is naka-teardrop notch. At ganun pa din, makapad pa din ang bezel nito sa top, side, and chin. Pero dito sa likod ay maganda naman ang kanyang design. iPhone pa din ang datingan at may dalawang lente pa din dito, which is ang kanyang 13 megapixel main camera. At ito yung mga sample shots natin and IR blaster. Pangalawang naging downgrade dito ay ang kanyang speaker. Kung dati sa kanyang predecessor ay may dual speaker, well dito kay Tecno Spark Go 3 ay naka-mono speaker na lamang at nakapwesto ito dito sa itaas na part. Isa sa hindi ko lang nagustuhan dito kapag naglalaro tayo ay hindi talaga natin maiiwasan na natatakpan yung speaker nito unless kung babaliktarin mo itong phone habang ikaw ay naglalaro. Now, pagdating naman sa audio quality nito, syempre mahina na ang naibibigay na tunog nito at pansin ko lang din kapag naisasagan natin ang volume power nito ay hindi na maganda sa tenga kung ating pakikinggan or naging basag na yung tunog nito. Now, pangatlo, yung charging speed and battery nito, meron pa din itong 5,000 mAh battery capacity and 15 watts lamang na charging speed. At mabagal pa din yan, aabot ng 2 oras bago ito ma-full charge. At alam ko na maninibago ka talaga sa phone na to, lalong-lalo na kung nasubukan mo gumamit ng isang entry-level phone na may mabilis na charging speed. Okay, mapunta naman tayo sa naging upgrade nito compared sa kanyang predecessor kung dati ang screen size ng Tecno Spark Go 1 and Spark Go 2 ay nasa 6.67 inch lamang. Ngayon naman dito kay Tecno Spark Go 3 ay mas malapad na ang viewing experience natin dito dahil meron na itong 6.75 inch, mas malapad, mas magandang manood ng movie at mas maganda din gamitin sa paglalaro ng ating mga paboritong online game. Pero pagdating nga lang sa kanyang resolution ay ganun pa din naman, naka-IPS ang kanyang display, may 720p na resolution at yung screen refresh rate naman ito ay naka 120Hz pa din. At automatic pa din yan bumababa down to 60Hz refresh rate kapag walang motion dito sa screen. Okay, pagdating naman sa performance and software ni Tecno Spark Go 3, ganun pa din, naka-iOS 15, Android 15 out of the box at meron rin itong chipset na Unisoc T7250 at yung Antutu score naman nito ay nasa 300,000. Still, ganun pa din ang kanyang maibibigay na performance, capable sa mga light games, pang social media like Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, or pang research or online banking. Para sa akin, hindi na ako magrereklamo pa diyan dahil yan lang talaga ang kayang maibigay na performance ng below 4,500 peso na smartphone. So yun lang muna sa ngayon guys, short discussion lamang po at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.